natin siya nakita mukha sa mukha. But personally, alam mo na you know what? No? Na merong binago ang Diyos sa puso mo. That's right. Is that true? Merong binago ang Diyos sa puso mo. That's why ngayon, masasabi mo, Lord, speak Lord, I am willing to listen. Magsalita po kayo, Panginoon, handa akong makinig ngayon sa anumang nais mong sabihin sa akin. Now, look at, nakikita ba natin itong dalawang bagay na ito sa buhay natin? No? Na yung pagiging valiant warrior pala, no? Eh makikita natin ngayon sa katauhan o sa katangian ni Pablo. Diba? Na hindi niya kinakailangan humawak ng sibat o ng sandata para makipagdigma. Tapos na yung panahon na yon. Yun ay sa panahon ng lumang tipan. Pero sa panahon ngayon, ano ang ating sandata? Ang salita ng Diyos. Tama ba? But ang tanong, ikaw at ako bilang Kristiyano, handa ba natin gamitin yung sandata na yan na ibinigay ng Diyos sa buhay mo? O hinahayaan mo na ang sandatang ito ay itago na lang? Hanggang sa mabulok sa iyong buhay. Correct me if I'm wrong. But look at what happened to Paul. Sabi rito, he entered the synagogue and continued speaking out boldly for 3 months, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Tayo ba? Hinihimok ba natin yung mga tao na inilalagay ng Diyos sa ating kapaligiran patungkol sa paghahari ng Diyos, patungkol sa kaharian ng Diyos? O nangingilag pa rin tayo hanggang ngayon? Eh, wag yan, wag yan. Wag yan. Correct me if I'm wrong. Ito, medyo kaya ko to, sa tingin ko. Pero pag nakita mo na set man sa inyong lugar, wag yan. Mainit ang ulo niyan. The reason that's why there is no changes. The reason kung bakit si Pablo pumupunta sa sinagoga o sa churches, alam niyo kung bakit? Anong sabi doon? Anong sabi? No? Anong ginagawa niya? Reasoning and persuading. Pinapaliwanagan niya at inihimok niya yung mga tao na nasa loob ng church. Amen. Ibig sabihin, ganon. No? Katibay ang loob nito ni Pablo. Tayo, hindi natin kinakailangan pumasok sa iba't ibang church. It's because merong batas sa Pilipinas. Tama ba? That's what you call Magna Carta of Religion. Are you with me? It means freedom of religion. Now, we can express kung ano yung nasa puso natin. Amen. Pero hindi ibig sabihin na meron kang say para pakialamanan yung ibang religion. But ngayon, ano yung pwede natin gawin? Ang pwede natin gawin, you know what, hindi to katulad ng Middle East, tama ba? Na sarado ang kanilang kaisipan patungkol sa salita ng Diyos. No. This time, ang bansa natin ay bukas na bukas sa salita ng Diyos. That's why, makikita mo mismo, no, iba't ibang religion kasama ng kulto at mga multo. Kulto. Diba? Diba? Nagsusulputan. Tama mali. I don't know kung alam nyo, dito nga mismo sa Cavite, diba? No, meron ditong grupo na kung saan, pag mahal na araw, nagpe-present sila, tinatadad lang naman nila ng itak yung katawan nila at hindi sila nasusugatan. See? I know. Here. Ang tawag doon, kulto. Amen? Amen. Anyways, later, you will see also kung ano ang nangyari sa kanila. Are you ready? Amen? You know, this chapter is very, very exciting. No? Look at, where are we now? Verse 8. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumasok o pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos.
That's why, no, sa pangwakas na masabi ko rito, willing ba tayo na ibigay yung buhay natin just to fulfill the mandate of God? Do you think na nakita na ng Diyos yung alin, yung matatapang na tao katulad ni Pablo na handang ipahayag ang paghahari ng Diyos sa lugar na ito? Can you say amen to that? Amen. Oh, that is a big challenge. Amen. Amen. Look at verse 9. Ngunit, may ilang nagmatigas sa kanilang di pananampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan ng Panginoon sa harap ng kapulungan. Kaya't umalis siya roong kasama ang mga mananampalataya at sa paaralan ni Tirano nagpatuloy ng pagpapaliwanag araw-araw. And you know what? Itong susunod na verse ay masasabi mo very amazing. Verse 10. Tumagal ito ng 2 taon, kaya't nakarinig ng salita ng Panginoon ng lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Grego. Oh! Did you read that? Yes. Anong sabi? Tumagal ito ng 2 taon, 2 years. Ang alin? Ang pangangaral ni Pablo. At ang buong Asya ay nakarinig ng salita ng Diyos. Wow! For 2 years, ang buong Asya ay nakarinig ng salita ng Diyos. Grabe. Tanungin ko kayo, mga kapatid. Ito, tapatan. Tama po ba? Ilang taon na tayong born again? Sagutin nyo sa isip nyo. Nasagot nyo na? Nasagot nyo na? Ilang taon na kayong born again? Sagutin nyo sa isip nyo. Don't say anything. Sa isip nyo lang. Only here. Okay? Kung nasagot nyo na, ang susunod na tanong ito. Sa ilang taon natin na born again, sinong mga tao na ang naapektuhan ng buhay natin na binago ni Kristo? Tama ba? Amen. Listen to me. Lahat tayo guilty sa bagay na to. Amen. But ito ay realidad lamang sa atin. Malaking challenge sa ating lahat na yung sinasabi sa Biblia na pagiging valiant warriors, ito ay makikita mo sa katangian ni Pablo. For 2 years sa pamamagitan ng kanyang buhay na apektuhan niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi doon tinukoy na lahat ng mga nasa Asya ay nakakilala sa Diyos. Okay? Ang sinasabi rito, nakarinig ang buong Asya ng salita ng Diyos. Now, nasa kanila na yon kung magre-respond sila o hindi. Parang tanong, ilan na sa buhay mo, simula nung na-born again ka, ang nabahagian mo ng salita ng Diyos? Sagutin mo lang sa isip mo. Tama ba? Tama? Amen? Huwag ka na magbilang, ha? Okay? Basta alam mo sa isip mo. Amen? Kung marami na, praise God. Amen? Magpatuloy pa tayo. Kung hindi, this is a big challenge para sa ating lahat. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Amen? We can start now. Amen? Amen? No, then dito mo makikita na sa katauhan ni Pablo, no, kung paano pala ang maging valiant warrior ng Diyos. Did you get this? Amen? Verse 10, tumagal ito ng 2 taon kaya't nakarinig ng salita ng Panginoon ng lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo at Grego. Ito yung nakaka-amaze. Verse 11, at gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. 12, kahit panyo o delantar ng kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. No? Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masamang spiritu. May ilang Hudyo roon na napagala-gala at nagpapalayas ng masamang spiritu, pinangasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalian ng masamang spiritu
Sa mga inaalian ng masamang espiritu, sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalay Eskeba. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? Anong sabi ng masamang espiritu? Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? Sa madaling salita, anong karapatan nyo na palayasin kami rito? Tama ba? Tama? Doon sa mga tao na nangangahas na gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. That's why, listen. There must be an open intimacy first. Oh, there must be an intimate relation first between you and God. Now, I will tell you kung saan ko nakuha itong 7 na ito. I heard that before. This 7. But this time, I have the supporting verse kung saan ko nakuha itong bagay na ito. Did you get this? Did you get this? Hello? There must be an open intimacy. Or there must be an intimate relationship first between you and God. Why? It's because first, ang nire-require dito, bago mo palayasin ang masamang spirito na nag-ahari sa buhay ng isang tao, siguraduhin mo na ikaw mismo ay pinanahanan ng spirito ni Kristo. Wala kang karapatan na palayasin ang masamang spirito sa buhay ng mga tao o sa isang lugar. Don't you know that? Kung ikaw mismo, personally, ang iyong pangalan ay hindi nakarehistro sa kalangitan. Amen? I remember that word again. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo sa mga disipulo na lumapit sa Kanya, huwag kayong magsiya kung kayo ay nagpapalayas ng mga demonyo. Huwag kayong magsiya ngayon kung kayo ay nagpapagaling ng mga may sakit. Remember that? Anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Ha? Magala kayo kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa saan? Saan daw? Magala kayo kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong ibig sabihin nun? Listen to me. Hindi ibig sabihin nun, ikaw ay sigurado na pag namatay ka ngayon, you know what, you are safe. No. Ibig sabihin, listen to me, ikaw mismo ay nakarehistro ang iyong pangalan sa kalangitan dahil alam ng Diyos na ikaw ay isa sa kanyang mga anak. Because most of the time, ginagamit natin ito para saan? Para maborn again ang isang tao. But you know, that word is very powerful. Dahil ang tinutukoy niya dito, ikaw, magala ka kung ikaw, ay alin? Ay tunay na anak ng Diyos. Did you get this? Tama po ba? That's why, sabi rito, where are we now? Verse 15. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo? Sa madaling salita, sabi ng masamang espiritu, sino kayo? Anong karapatan nyo sa amin na palayasin kami? Si Jesus, anak ng Diyos. Si Pablo, anak din ng Diyos. Pero kayo, sino kayo?
No? So ano sumunod na nangyari? Sila ay nilundag na lalaking inaalian ng masamang spiritu. Ang mga Hudyo'y nagais nito at pinahirapang mabuti ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Lucas 17. Nabalitaan ito ng lahat ng naninirahan sa Epeso, maging Hudyo at Grego, sinidlan silang lahat ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Kristo. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat, no, na sila'y gumagawa rin ng ganito. Kita nyo? Nagkaroon ng deliverance. Is that right? Tama ba? Maraming mga tao ang umamin. Nagtapat. Tama ba? Na kami rin po, guilty rin ho kami dyan. Anong ginawa nila, Lucas? Verse 19. At tinipon ng mga gumagamit ng mahika ang kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng madla. At nang tantiyahin nila ang halaga ng mga ito'y umabot sa 50,000 salapimpila. Look at last verse 20. Sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Wow! Amen? So makikita mo, kung ikaw at ako ay susunod ng buong puso sa Diyos. No? Hindi natin titignan yung ating kakulangan. Subalit ang titignan natin, ang ating paghakbang ay tanda ng ating buong pusong pag-ibig at pagsunod sa Diyos. And bukod doon, no, masasabi mo mismo sa sarili mo, no, yung katangian ni Pablo ay makikita rin sa iyong katangian na ikaw ay isang matapang na sundalo ng Diyos sa uling mga araw na ito. A valiant warrior of God. Amen? No? Kung tatanungin ko kayo, ilan sa inyo ang naririto na gusto, no, yung katangian ni Pablo na matapang na sundalo ng Diyos? Let me see your hand. Personally, ako gusto ko. Put it down. But ito yung malaking challenge sa ating lahat. You know what happened kay Pablo? Kung paano siya sinundan ng himala at kababalaghan? Hindi dahil sa hiningi niya yung sa Diyos. No, dahil nakita ng Diyos yung puso ng taong ito. Handang sumunod sa lahat ng kanyang pinagagawa. That's why, ano nangyari? It's like what happened to Moses. Siya mismo ay naging deliverer. Saan? Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Did you get my point? Amen? Hindi mo pwede na sabihin, ito, kaya ko to, yun lang yung pupuntahan ko. No. If you think, no, kung yan ay barangay chairman, kung yan ay officer, homeowners officer, presidente sa inyong association, then inilalagay ng Diyos siya sa puso mo, then talk to him or her immediately. And then if you think you receive a word from God, then begin to say it. Begin to deliver His word from that person. Upang sa ganun magkaroon ng totoong pagbabago sa buhay ng taong iyon. Listen to me. Ang kailangan is our total obedience to God. Most of the time, we are so sensitive sa maaaring sabihin ng mga tao. But you know what? Hindi tayo sensitibo sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin. That is the big problem. That's why hindi tayo nagagamit ng Diyos. Amen. Amen. Now, do not try to compare ang alin. Ang mensahe nito saan? About blessing. About prosperity. Why? It's because ang lahat ng iyon ay tapos na. Amen. Why? It's because from the very start, you want to be blessed? Ang sagot nyo, yes. From the very start, you are blessed by God. Amen. That's why hindi mo na kailangan malaman pa kung ano yung pagpapala sa Diyos, ng Diyos sa buhay mo. That's why ngayon, ang kailangan mo marinig kung ano yung nice ng Diyos na makita sa ating ginagawa ngayon. Why? Dahil ang Diyos ay buhay. Amen. Kagabi, nung pagka-uwi ko, si Pastora nagbukas ng internet. No, meron siyang binabasa na isang letter, open letter, sa Facebook. Okay? Isa sa mga youth natin dito, it so happen na wala siya ngayon. So I don't know kung nagtagumpay, no, kung alin yung nagtagumpay doon. No, some of you, you know kung alin sinasabi ko. Amen? Amen?
Anyways, it's good to you na hindi nyo alam yung sasabihin ko. O hindi nyo alam kung sino yung tinutukoy ko. Amen? But you know, isang bagay yung na-amaze ako dun sa sinabi niya. No? Every Sunday, tuwing linggo daw, isang malaking kalbaryo sa kanya. You want me to tell you this? Makinig kayong lahat. Tuwing linggo daw, isang malaking kalbaryo sa kanya mula paggising niya sa umaga. Tama ba? No? Why? No? Yung pagpunta sa simbahan. Hindi dahil sa ayaw niya mag-church. Ang puso niya, gustong-gusto niya mag-church. Pero ang problema, no? Yung mga magulang niya, no? Ito yung kanyang kalbaryo. Kung paano niya ito matsyempohan na tatakasan para siya ay makapunta dito sa loob ng simbahan o makapunta rito sa simbahan. Sabi niya, na-bless ako, nahanap ko na ang pamilya ko na matagal ko nang hinahanap. Sabi ko, glory to God. No? And yung isang bagay doon na talagang tumimo sa puso ko, sabi niya ganon, no? Hindi alintana sa kanya na sa pagpunta rito, no, kinakailangan niya, kahit na siya'y walang pamasahe, na maglakad, kahit siya'y dumaan sa gitna ng kabukiran, para lamang siya ay maka-shortcut at maging mabilis ang kanyang paglakad at hindi siya malate sa 9:30. Wow! Sabi ko, can you imagine? Para sa kanya, hindi naging hadlang sa kanya ang pamasahe. Tama. And I know na hindi lang siyang gumagawa noon, marami na rin sa inyo. Amen? O ilan din sa inyo, like si baby. Amen. Dumadaan ka saan? Sa Ehipto. Sa Cairo. Tama? Yeah. And you know, I salute you guys. Wala man dito yung tao na yun. Even Sister Mirna before. Ngayon, she's a millionaire. Oh? By God's grace. Diba? Ganyan-ganyan niya, pero maraming bahayan. Tama ba? Okay? But, you know, I remember before. Tawag ito, sabi ko, wow. No? Makikita mo yung puso ng mga tao na ito. You know what? Hinahangaan kayo ng Diyos. Ngayon, kung hindi nyo man naririnig ito na nagmumula sa Diyos, then I believe it is the time, no? Or now is the time na marinig nyo, then I believe na ang Diyos ay umahanga sa inyo. Na hindi alintana o hindi, no? Hindi hadlang ang kawalan ng pamasahe para kayo hindi makapunta sa church. You are blessed. Why? Dahil at least alam nyo kung ano ang inyong ipinaglalaban sa inyong buhay. Tama po ba? Tama po ba? Sabi ni Pastora sa akin, sabi niya, Love, magko-comment ako rito, sana mabasa ng nanay mo. Sabi niya ganun sa akin, sabi ko, wag na. Sabi ko ganun sa kanya, encourage mo na lang siya doon sa open letter niya. True. Why? Kasi ang totoo, no, makikita mo yung puso ng bata na ito, no? From the start, kinausap niya yung nanay niya at yung tatay niya. Sabi niya ganun sa nanay at tatay niya, Mama, Papa, no, nahanap ko na yung spiritual na pamilya ko. In fact, sabi niya ganun sa letter niya, no, nung bata pa siya, pag nagsisimba sila, no, hindi nila tinatapos yung misa. Tama? No, ng mama niya. Yung papa niya naiiwan sa loob ng church kasi itinatakbo siya ng nanay niya palabas dun sa simbahan. No? Pero, tawag dito, sa puso niya, ayaw niya yung ginagawa niya. No? And now, makikita mo, I thank God, no, na ngayon, meron na siyang kapamaraanan upang sa ganoon, makilala niya ng lubusan ng Panginoon sa buhay niya. Listen to me, parents. I hope and pray na kayong mga magulang na naririto, no,
Ipagpasalamat natin sa Diyos kung ang ating mga anak ay nakikita natin na nagsisimula na nakakilala sa Diyos at dumating sa punto na sila ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Yan ay malaking karangalan ninyo. True. Napakalaking pagpapala ng mga bata na yan, ng mga buhay ng mga kabataan na yan, kung ang inyong mga anak ay hindi nyo nakikita na nagda-drugs. Kung ang inyong mga anak ay hindi nyo nakikita sa tambayan na umiinom. Correct me if I'm wrong. Dahil naalala ko, nung ako ay binata pa, sabi sa akin ng nanay ko, anak, araw-araw na lang, gabi-gabi na lang, laman ka dyan sa kalsada, lasing ka nang umuwi sa bahay. Pero nung na-born again ako, nung nabago ko, listen to me, hindi pa rin maintindihan ng magulang ko kung ano yung nangyari sa buhay ko. Anak, bakit ganon? Tuwing linggo, lagi ka na nagsisimba diyan. Hindi ka na sumasama sa amin. Hanggang one day, sinabi ko sa mama ko, sa papa ko, Papa, Mama, patawarin niyo ako kung binago ko at nabago yung aking kaisipan. Pero salamat sa Diyos at nakakilala ko ng lubusan sa Diyos. Bakit? High school pa lamang ako, sakit na ako sa ulo ng magulang ko. Why? Dahil natuto ko magrebelde sa mga magulang ko. Hanggang dumating na sa punto, one time sinundo ko ng nanay ko, sinundo ko ng tito ko, nandoon ako sa girlfriend ko. No? And sabi sa akin ng nanay ko, tatay ko, magpapakasal ka na ba? I am third year high school at that time. Why? It's because mismo, yung babae, nakita nila na nakayapos sa akin. And then ako din, na nakayapos din ako doon sa babae. Bakit ko sinasabi to? Just to tell you guys, you know what? Na mapalad kayong mga magulang na kung saan ang inyong anak ay hindi nyo nasumpungan na ang buhay nila ay nandoon. Subalit ngayon, nakikita nyo na ang buhay nila ay nasa Panginoon. Correct me if I'm wrong. Why? It's because for me, mas gugustuhin ko na ang aking mga anak ay naglilingkod sa Diyos. Kaysa makita ko sila na gumagapang sa kalsada dahil sa kanilang kalasingan o dahil sa kanilang pagkalulong sa droga. Hello? That's why, sabi kong gano'n sa sarili ko, nung binabasa niya sa akin yun, natutuwa yung puso ko personally. Why? It's because at least, by God's grace this time, nagiging malinaw sa inyo mga kabataan kung ano yung direksyon na nais ng Diyos na mangyari sa buhay nyo. Mga kapatid, kung kayo yung mga magulang na naririto ang inyong mga anak, no, kayo pa mismo ang magtulak sa inyong mga anak para mas lalo sila mapalapit sa Diyos. Kayong mga kabataan, matuto kayong sumunod at rumespeto sa inyong mga magulang. At higit sa lahat, matutunan niyo sundin kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Listen to me. Gano'ng kasaya ang isang pamilya kung makikita mo na ang lahat ay merong sentro sa kanilang buhay na ang pangalan ay Kristo Jesus. Praise God for that. Amen? I know literally kung ano ang itsura ng isang kabataan na kung saan ay nalihis ng landas. I know. Mga magulang, hindi nyo na kailangan pang hintayin ang ating mga anak na umabot doon. Itulak natin sila sa Panginoon. Diba? Amen. Amen. Hallelujah. And look out. Dito ako magtatapos. I want you to turn your Bible in the book of Acts chapter 5. Hallelujah. Are you blessed? In Acts chapter 5, verse 28 and 29.
Are you ready? Let's read. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya.